Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Hello muna Dudong! Magandang hapon mga ka-viewers. Medyo hapon na tayo ngayon nagsimula. Nagsiset up siya ng pamputol niya ng mga kahoy. Kasi gagawa na siya ng plant box. Pakita muna natin pa yung kahoy mo na nabili. Nandiyan, pakita mo. Yan, ito po yung kahoy na nabili niya nung isang araw sa marketplace. Anong sukat nito pa? 2x6. 80 lang yung bili niya nito. Eh sabi niya, mura na daw to kasi nga sa dami. Tsaka kung halimbawa, diretso daw yung sukat nito, mahal din. So sa $80, ganyan kadami, yan, panalo na daw. Titingnan niya kung kakasya yan dito kasi gagawin po niyang plant box. Ito. So, itong gilid na to, kahabaan yan, mula dyan, hanggang dito, ang gagawin niyang plant box, tsaka pa-L, papunta dito, sa mga basura banda. Yan. Yan yung mga gamit niya pa yan sa garden. So, ang gagawin mo, putulin mo muna. Naka-off pala dun. Oo nga. So, gagawin mo, putulin mo muna. Magpuputol muna tayo. Kasi kung ano lang yung haba ng kahoy dyan, yan ang gagamitin Tapos natin. dugtong-dugtungin mo na. On ko muna dito. Sarado pala yung outlet. $80 yung binibenta niya. Tapos, ayaw patawa din ah. Mura na daw. Pero sinasabi niya marami daw nagme-message. Pero ilang araw na hindi naman nabili. Ganun talaga. Charot-charot. Nagpapapresyo, no? Wala talaga akong ano. Wala akong Plano? plan kung ano talaga ang gagawin. Depende na to sa kahoy kung ano ang kahinatnan niya. Hindi, basta diretso lang naman yung plant box na yan eh, di ba? Depende sa... Mag-gloves ka kaya? Huwag na. Assist tayo para may humahawak dito kasi medyo mabigat yung kahoy eh. Outside na lang ang ano. Hindi mo na. Pagka plant box, hindi mo naman siguro ganun kailangan pantay talaga pa. Plant box lang naman. Parang meron na naman yung mga insekto na tumutusok-tusok sa balat. Alam mo, maliliit. Parang buhay na naman sila. Ayan oh. Ito yun pa oh. Yun. Sakit, no? Sakit manusok. Para siyang karayom. 5 feet. 5.5. So, ganyan. Ayos natin dito kung anong itsura. Doon tayo magsimula sa dulo. Yan. Busog.
Ito. Yan. Amoy gaas. Ganyan. Tapos may diretso pa doon. Yes. Mm. Yan siya. Pwede na. Yan. Pero iniisip ko pa, parang malilim dito. Pero pwede mo siguro ilagay dyan yung sili, no? Oo, yung ano. Yung mahiyang sa malilim. Meron tayong special guest. Ayan, no? Naka-short lang. Yabang, eh, no? Uminit lang ng konti, nag-short na agad. Tigilan mo ako. Kailangan kasi ngayon, wala na mga punong-puno. Ay, wala na. Sobrang init. Na lang, Mm-mm. Dati, nandun ka pa sa ilang ng mangga. Diba? Masarap yung probinsya na maraming puno ng niyog. Sa may ilalim niyang puno na yun, pwede dyan. Dapat pala daw, yung nagkabit ng water meter kanina, tanong natin, paano ba ano yun? Paano yun sa atin? Ako ng ano? Jumper? Paano ba mag-jumper dyan? Katsikahan nyo, no? Bago pa lang siya, 13 months pa nga. Oo. Nagsa-self-pity pa nga, di ba? Oh, bakit? Saan siya galing? Project manager siya Sa kanila? Nigeria. Oo. Pagdating dito, hindi nga daw siya sanay sa mga ganyan trabaho. Bakit siya pumasok dito? Ha? Siyempre, nabudol. Canada. Ay, ganon? Tapos kung makahingi daw ng pera sa kanya yung mga nasa Nigeria. Akala daw, marami siyang kita Oo. dito. Look ko. So, hindi niya in-expect na ganon yung ano niya dito. Kung alam daw siya na ganito yung buhay dito, di na daw siya pupunta eh. Ay, naku, nabudol. Hindi na nga raw siya magpo-post na sa ano. Kasi may bayad daw. Sa Sa Facebook. Bitbitin yan. post ng, Kahit ano, kasi nga pag ano, may mga ngamusta na. okay. Humihingi ng tulong, ganon. Parang, relate. Kasi yung iba dyan, hindi din nagpo-post. Oo nga. Minsan, Iyabang mo din yung mga achievement mo dito. post ko yung mga picture niya. Sabihin mo, ano na ako ngayon? Hindi na ako nagbubuhat. Nang babalandra na lang. Sagot siya lagi. Magpo-post yun si Jason pagka nandito na yung pamilya niya. Ah! Lalo daming mangungutang. Oo. May mangungumusta agad. Pamilya mo at pamilya niya. Kaya pag may nangungutang sa inyo, basahin nyo. Kasi pagka hindi nyo nabasa, sabihin, ay, ang yabang na, napunta lang ng Canada. Wow. Ganyan na yan. Ay. Oh, ang bilis oh. Architect. Naka-5 plant box na siya. Tapos dito, hanggang dito ba yan pa? Pwede na yan, mukhang madami na yan eh. Meron ka namang paso-paso eh, di ba? Wow, talaga akala mo seryoso talaga. Pinag-iisipan. Masyadong seryoso sa buhay si Dadang. Dandelion siguro yan pa. May mga tumutubo ng dahon. Ayan no. So yan na. Lumalabas na yung mga dahon nila. Mga ilang araw na lang to. Makikita mo to. Puro green na yan ditong likod namin. Ayan, update ng kanyang plant box. Ay, inangat mo siya ng konti. Para pumantay. Paano yung ilalim? Lagyan mo pa ng takip? Plant box lang, eskwala pa yun.
Pag matagalan yan. Okay, gagawa na lang eh. Siguraduhin na. Hanggang ayos pa yung kahoy dyan eh. Pwedeng magtanim. Puntahan muna natin si Dadong dito sa labas. Tingnan natin yung project niya. Ayan o. So, ayan na. Ilang plant box to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tas ito. Ba't nakahiwalay dito, Papa? Ha? May nakahiwalay dito. So, ganyan po yung kanyang plant box na ginawa. Na, hingal na. Pagod din. Siyempre. Ayan, ano lang. Tapos ano to pa? May konting arte lang. Oo nga. Design lang. Para parang hindi naman siya Flat. flat ba tingnan. Na puro lang siya straight. Diba? Maganda naman. So, ano to? Ganito lang siya kataas? Or huhukay ka pa para maibaon yung ano? Yan na lang. I-cultivate na lang natin. Tatanggalin natin yung mga konting damo dyan. Oo, tapos buhusan mo na ng soil mo. Or lagyan natin ng cardboard. Cardboard? Pang sa pen? Bago Cardboard. magtanim? Bakit? Hindi ba maganda na diretso siya sa lupa? E paano yung ano, Papa? Ito uka Ay, lalagyan ko yan ng ano. ng kahoy? Mga sidings para hindi matapon yung ano. Yung ating lupa, no? Budget lang kasi yung ano namin. Budget lang to kasi Budget yung project plant box. niya. Oo. Pero, biruin mo, kahoy pa lang 80 na. Eh, wala pa siyang mga seedlings. Pero ano, yun lang po kasi yung pinakalibangan din namin dito pagdating ng gantong maganda yung panahon. Tsaka kung Gantong makita summer. nyo yung mga ano, makita nyo yung mga kahoy, hindi siya diretso talaga. Oo Hindi nga. siya diretso na Parang pinilian higpit. pa, no? Tsaka yung iba parang hindi siya ganun kapulido. Mga leftover kasi yan sa ano, sa construction. Siguro nga. Tapos binebenta niya. Baka may company siya. Hindi ko lang alam. So, maya-maya po, magluluto tayo dito ng inihaw na pork. Barbecue tayo mamaya dito. Pupunta daw si Este tsaka si Lester. Dahil, wala lang. Trip lang po nilang pumunta gawa ng bukas kasi naka-off sila. So, Pag summer kasi talagang ano, tambay-tambay muna. tambay. Tsaka matagal dumilim kasi ngayon. Kaya kahit hanggang 10 o'clock, masarap tumambay dito sa labas. Ayun kanina, napag-usapan namin, yung habang nagpuputol si Dadong, yung gumagawa dito kanina ng yung metro ng tubig. Ay, wako kung medyo pakinig yung usapan namin kanina. Tapos, 13 months pa lang siya dito. Ang sabi, kasi kakwentuhan nila eh. Galing siya sa ibang bansa, ano? Ano siya, Nigerian. Nigerian. Tapos, nagsi-self-pity daw gawa ng na ano siya, nabudol ng Canada. Hindi. Parang nabigla lang daw siya. Hindi na nga. ganito pala ka. Hindi, kung sa atin kasi term, ganon, parang nabudol. Kasi syempre siguro expectation niya na pagdating dito, maganda yung magiging trabaho niya. Eh, sa ngayon, parang yun yung naging trabaho niya. Yung nag-i-install ng metro, ng tubig. Samantala Subcon. Oo, subcon sila. Samantala dun sa bansa daw nila project, ano siya pa? Manager. So, yun yung madalas din namin sinasabi na pagka halimbawa galing ka Pinas or galing ka ibang bansa na mga kababayan natin na pumupunta dito, wag din masyadong mag-expect ng kumbaga expect mo yung pinaka-worst na Kung ma-experience mo dito, na madadatnan mo dito kasi hindi naman lahat kasi siniswerte na makakuha agad ng magandang trabaho. Kagaya sa kanya, project manager siya doon sa kanila. Tapos, dinatnan niya dito, ganun yung niya, yung naging trabaho niya. Tapos parang ayaw niya mag-post sa mga social media niya kasi pag nag-post daw siya, syempre expectation siguro dito siya. Yung, alam mo yung maraming nanghihiram,
Maraming mga ganong sabi ano niya, sa kanya. nagme-message. Nagme-message daw. Hindi, nagme-message. Kakasakit yung anak ko. Uy, di parang parang ganun. sa atin din. Sabi Oo, ko, parang yung sa atin din, di ba? sabi ko nga sa Ganon. kanya, hindi magkalayo sa Hindi amin. magkalayo. Siyempre, hindi naman. Mm. Ganun talaga pagdating sa family ka ko. Mm. Siguro sila, ano din sila pa, close din sila sa mga pamilya nila. Kaya ganon din yung naging, ano nila, culture nila, no? So yun, ang tagal niyang nakipag-usap sa kanila ni Dadong kanina. Mabait din siya, no? May improvement tayo. Alam niyo po ba, ang oras dito sa amin, magsi 7:30 na. Magsi 7:30 na pala pa. Pero ang liwanag pa. Nagsaing na ako tapos yung ginigisa ko na lang yung beef para matimpla ko yung pares. Pag natakpan na to ng Yan yung mga itatakip mo sa gilid. Ayo sa mga awang. ng lupa, hindi na pala dapat. Oo okay na yan papa. Ang ganda na. Juicy pa ba? Plant box lang naman pagka may mga tanim na yan. Maganda na yung tingnan. Ewan ko sa'yo. Yan o. Meron siyang, ano tawag dito papa? May clamp. Para halimbawa pag siya lang mag-isa. Tapos walang tagahawak. Ayan. Lalagyan ng clamp. Para maging maayos yung paglagay niya ng screws. Pwede na yan pa yung mga sanga-sanga na maliit. Pang ano natin dyan sa fire pit na. Pag wala namang fire ban. Bawal yan? Bawal magsiga ng ganyang kaliliit? Bawal. Oh. Malipato kasi yan. Oo. Baka lipa rin, no? So, yan. Medyo nag-brown na yung ating beef. Saan ko nga yung ilaw? Yun. Maganda pagbukas yung ilaw ng ating lutuan. Ang bango ng luya. Tapos yung sabaw nito na pinaglagaan kanina, may ilalagay tayo dito para may konting sauce. Pwede na po natin i-add yung mixture ng toyo tsaka yung brown sugar. Ang bango, parang amoy pares na. Ayan na po yung dalawang piraso natin na star anise. Lagay na rin natin yung ating sabaw na pinaglagaan. Ayan. Kanina habang pinipressure cook ko yung beef, hindi ko siya masyadong pinalambot ng todo. Bali ngayon ko lang siya lalaga ng siguro mga ilang minutes pa. Para tamang-tama lang yung pagkalambot niya. Kasi pag nasobrahan siya, para siyang naging corned beef. Yan, kuluin lang natin para madagdagan pa yung pagkaluto niya. Ayan, malambot na po yung beef natin. Tsaka nilagyan ko lang siya ng konting sauce para pwedeng pangsabaw sa kanin. Lagyan na natin ng paminta. Ayan. Tsaka yung ating dahon ng sibuyas kasi malambot na po yung ating beef. So, ayan. Kompleto na. Ang bango. Kulang na lang sinangag. Tapos may yung sunny side up na itlog. Wow! Para ka nasa parisan. Parisan ni Diwata. Nakitrending. Ayan. Okay na. So yung kasunod na ito, mag-iihaw na lang sila ng pork sa labas.
Ayan, let's eat. Pwede na kumain. Uy, Dudong. Ano, pwede na ba? Time out na. Oo ano ka ba? Maganda na kayo. Ay, nilagyan niya na ng mga tuyong dahon. Yun yung pinaka-base mo. Kasi ano lang naman, maghahanap ng ano yung ugat pa, no? Dahil may lupa naman eh, no? Diretso. Bagay. Mas maganda yan kasi Bago naman natin ano, ito tinano to. Oh. malambot, ano? Saka na ano, nagkaganda ng lupa. Oh. Parang Baka nga garden nila dati dito. ang taba. Oo. Asan ba yung uling? Lipit mo na yan. Gambalain natin yung ilaw. Oo, yun. Maglalagay na dito si Dadong ng uling. Ito yung magandang uling eh. Yung isa kasi pa parang bato, no? Ano? Ito yung isang klase ng uling dito. Yung ganito klase. Ayun siya, parang bato. Pero ano din siya. Siguro parang compressed na mga woods to. Maliliit tapos naging ganyan yung shape niya. Up. Sindihin. Oh, ha? Parang nag-bonfire tayo dito, ah. Madaling makabagay yung uling nito, eh. Ito yung pork natin, ah. Ano ba to? Pulutan ba to? May pang scrub ka ba dyan pa? Di ba parang may brush yan?